Magandang umaga po sa lahat, lalo na po sa mga nanonood natin live. Welcome po sa Gawain ng Panginoon. Ang topic po natin ay 1 Corinthians chapter 15 verse 21 to 22. So, ito po ay related sa kaligtasan. So, sabi po dito, ulitin ko po, sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan. Sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Verse 22, sapagkat kung paano kay Adan ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhay. Purihin ang salita ng Diyos. So, ito po ang tanong. Nung dumating si Adan, ang lahat ng tao ay napasa ilalim sa kanyang kasalanan ginawa. So, lahat tayo mamamatay. Pero sa pamamagitan ni Jesus, nang siya'y dumating, tinalo niya ang kamatayan. So, ito ay kumakatawan sa dalawang tao, si Adan at ang Panginoong Jesus. Ang tanong, sino sa dalawa ang mas makapangyarihan? Siyempre, si Jesus. Pero, ayon sa ating dati, yung ating mga natutunan na pananampalataya, sa ibang, siguro marami pa kayo sa ibang mga relihiyon na ang kamatayan ay nawawala. So, ibig sabihin, yung pagtubos ni Jesus ay nawawala ng bisa sa kanila, which is wrong. Mali po yun. Dahil ang pagtubos po ng Panginoon sa krus ay hindi nawawala ng bisa. Ayan, didinawin po natin lahat yan. Para tayo nakatingin sa salamin. Yung salamin na inabutan ang ulan mo tumag, then pagtingin mo, napakalabo. So, napakalabo niya. Pero nakikita mo na may gumagalaw sa likod. So, parang naaalinag na natin yung katotohanan. So, iwanan po muna natin yan. Yan po yung nagpapatungkol sa kaligtasan. So, talakayin muna natin yung kaligtasan. Ngayon, ang tanong, saan ka dapat maligtas? Bali, ito po yung topic namin nung Biyernes ni Pastor. Kumbaga, nag-usap na muna kami na kumusta. Then sabi niya, sige, habang naghihintay tayo, ito muna tayo. Ang nangyari, napasarap yung ikuntuhan namin. So, nai-open ko sa kanya yung ako nga yung bridge niya. Ang gusto ko sana i-topic ay patungkol kay Jonas. Saka patungkol kay Noah. Kasi, imagine, di ba nung panahon ni Noah, wala pang kautusan? Wala pang kautusan nun. And then, pero ang Diyos ay makatuwiran. Ang Diyos ay banal. Namumuhi siya sa gawang masama. Kaya, sinabihan niya si Noah na, Noah, gumawa ka ng isang arko. Ganto ka laki, ganto ka ang sukat, ganyan ka, Tapos, nung magawa niya na yung arko, ang laki nun. So, kaya yun, napakaraming hayop ang kasya doon, and then yung pamilya niya. Pero, hindi lang yung para sa pamilya niya, at hindi lang din yung para sa mga hayop. Yun po ay para sa lahat. Ngayon, nung gumagawa ng arko si Noah, pinagtatawanan siya ng mga tao at sinasabi, bakit ko gumagawa wala namang ulan, wala namang bagyo. Ang naliwalas ng hindi ka parang. Pero pinaliwanag ni Noah ang lahat. Pero hindi sila naniwala. Tapos, pinukutya pa siya. And then sinabi rin ni Noah sa kanila na, pag dumating ang araw na yun, pumasok kayo sa arkong ito. Sinabi niya yun. Ibig sabihin, welcome yung mga tao. Sapagkat nakikita ko rin na yung arko na yun, yun si Jesus. Nung wala pa siya. Yun ang kumakatawan kay Jesus yung arko. Ang sino mang pumasok sa arko ay maliligtas. Amen. Ang sino mang, kasi sa atin ngayon, ang sino mang sumampalataya kay Jesus ay maliligtas. So kumakatawan sa Panginoong Jesus yung arko, which is open po para sa lahat yun. Ang mission ng Diyos, iligtas ang lahat. Magsisi sila, magbago ang kanilang pag-iisip, at sumunod sa Diyos. So welcome sila sa arko ni Noah. Pero,
dumating ang panahon na walang sumunod. Maliban sa pamilya ni Noah at mga asawa niya ng mga anak niya, and then yung mga hayop. And then, 40 days and 40 nights, umulan, nagpalutang-lutang yung arko. Which is, hindi naman yung basta nagpalutang-lutang lang, ganun lang, parang napaka-hayahay, hindi po. Which is, ano yun, nakakatakot din yun. Kung tayo mismo nasa loob ng arko na yun, nakakatakot. Kasi, hindi mo alam kung anong nangyayari sa labas, pero ang lalaki ng alon. Ngayon, nagtataka ako, bakit nung pinagawa ng Diyos si Noah ng arko, walang timon. Which is lahat ng barko ngayon may timon. Wala ding manibela. So bakit? Kumbaga, yun sana yung nakikita kong topic kasi which is, nakikita ko na may point. Pero, ngayon pala, yun ay napakaliit lang. Aliit lang ang puntos. Pero napakahalaga. Bakit walang timon? Bakit walang manibela? Walang motor, walang gas, walang LC. Paano tatakbo yun? Di ba? Dinesign yung arko na yun para isurrender mo ang iyong karunungan, kaalaman, ang iyong sarili sa arko. Sino yung arko? Si Jesus. Kasi kahulugan ng kaligtasan na ibinigay ni Jesus sa krus, isurrender mo sa Kanya ang iyong sarili, ang iyong lahat mo, ang iyong buong pagkatao. At ikaw ay maliligtas. Kagaya ng arko. Kaya walang manibela, kaya walang timon yung arko. Pero, nung kami nag-uusap ni Pastor, sabi niya, ay dagdag ko pa yung isa passage, si Jonas. Bali, paglilinaw lang din to sa ating mga kaalaman. Siguro, hindi nyo pa rin alam. Yung iba siguro alam na to. No? Nung si Jonas ay inutusan ng Diyos sa Ninive, pumunta siya ng Tarsis. Tumalikod siya sa utos. Iniwan niya ang utos ng Diyos. Hanggang sa dumating yung bagyo, dahil nakasakay na siya sa barko, palayo. Yung barko sinasakay niya, may timon na yun. May manibela, may ABC na yun. Palayo na siya. Palayo na. May destination. Pero itong si Jonas, binaliwala niya yung utos. Doon sumasalamin yung bakit pinagawa ng Diyos si Noah nang walang LC, nang walang timon. Kasi ang tao, nagpapasya ng kanyang sarili palayo sa utos ng Diyos. Sumakay siya doon sa barko na may LC, na may timon. So lumayo siya. So inabot sila ng bagyo. Sa madaling salita, nagpahagi si Jonas sa dagat para mawala na siya doon sa barkong sinasakyan niya, para hindi na yung dagat ay bumupa na. And then, alam natin na si Jonas nilunok ng malaking isda. Ngayon, ang tanong, alam ba natin, ano kaya ang kalagayan ni Jonas doon? Buhay ba siya doon? Which is, nagtagal siya sa tiyan ng isda na 3 days. Buhay siya, patay? Buhay. Ayan. Akala ko rin po buhay. So, ito po, lilinawin natin. Katulad ni Jesus. Ayan, katulad ni Jesus. Kasi, na-explain po dun sa sa talatang yun na, gayon din naman, katulad ng Panginoong Jesus, si Jonas ay nahimlay din ng 3 araw at muling nabuhay. So, akala ko rin ng buhay. Kasi, yun yung mga turo ng mga naunang mga pastor natin, mga naunang yun yung akala natin buhay. O, di ba ang isda napakalansa? Sige nga, pag ikaw'y nilunok doon, imagine, lalanghapin mo yung sobrang lansa niya. Hindi kayo masaupokay tayo doon. Mamamatay tayo. Totoo, namatay si Jonas. Binanggit siguro doon na nahimlay siya doon, 3 days. Pero, sino makainin ng isda? Mamamatay. And then, binuhay siya ng Diyos. Pero, nag-uusap ang Diyos sa kanya nung siya ay patay doon sa ilalim ng tiyan ng isda. So, yun po yung katotohanan na, akala natin, ang katotohanan, buhay si Jonas. Pero patay siya. Binuhay lang siya muli ng Diyos nung siya ay niluwa ng isda. Sa Ninive. So, isang malaking puntos po yan. Kaya, pero hindi po yan yung main topic natin ngayon. Kumbaga, naiyan ako lang.
Bonus. Bonus yan, bonus. Karagdagang kaalaman para sa lahat. So, yan po yung mission natin na idilat yung mata ng lahat ng Kristiyano para sa mga naunang maling turo. Yan yung mga katuruan dati na niyakap natin, akala natin ay totoo, tama. So, andito tayo ngayon para manindigan. Bagamat nung una, ako rin naman ay naguluhan. Nalito din ako. Ayan. So, ngayon, balik tayo sa kaligtasan. Ang tanong, saan ka dapat maligtas? Nung magkasala si Adan, oo. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong kakain ng prutas na yun. Kaya tiyak, walang pagsalang kayo'y mamamatay. Napakalinaw po ng salitang kayo'y mamamatay. So, alamin natin yung kahulugan ng kamatayan. Ang kahulugan ng kamatayan ay ang pagtigil ng buhay o ang pagkalagot ng hininga ng isang tao. Ibig sabihin, wala na. Dead ball na. So bigla ko naalala yung bakit daw pinagdarasal yung mga patay. Kasi daw buhay pa sila. Sabi ko, grabe naman yan. Patay na nga, buhay pa. Ay di wala nang yun. Dapat ang tawag doon, buhay. Buhay na patay. Ano yung sordi? Hindi. So balik tayo sa topic. Ayan. Ang kamatayan ay sumasalamin sa kapag natapos na ang pag-iral ng buhay o nalagot na ang inyong hininga, ang ating hininga. So, yun po yung kamatayan. Yun po yung hatol sa kasalanan. And then, yun po yung minana natin sa ating ninunong si Eva at Adan. So, ito ngayon. Dahil mahal tayo ng Diyos, dumating ang Panginoong Jesus para tubusin tayo sa kamatayan yun. So, balik tayo dito sa kamatayan. Kapag sinabing kamatayan, anong pumapasok agad sa atin? Halimbawa, namatay tayo. Ano ang papasok agad sa isip natin? Yung iba, takot mamatay. Yung iba, nakakalam ng katotohanan, hindi na takot mamatay. Pero nung nakaraan, akala ko hindi na ako takot. Takot pala ako. Kasi hindi pa ako sigurado. Pero ngayon sigurado na ako. Kasi merong isang bagay na nai-inspire ako kay Pablo. Bagamat ganun si Pablo dati. Si Pablo, persecutioner siya ng mga alagad ng Diyos. Siya nagpe-persecute ng mga tagasunod ni Kristo. Pinapapatay niya yan. Pero gumawa ng paraan ng Panginoon upang si Pablo ay magsisi. So, darating po tayo dyan sa patungkol sa pagsisisi niya. Kung paano magsisisi ng isang tao, magdaranas siya ng pagpalo ng Diyos. O buhay na hindi kasiya-siya. So, balik tayo dito sa So, kapag pinag-uusapan ng salitang kamatayan, ang kadugtong po nito, ang kadugtong po ng salitang kamatayan ay hell. Hell. Kapag narinig po natin yung salitang hell, ano yung nasa isip natin? Hell. Impyerno. Kapag sinabing impyerno, anong nasa isip natin pag sinabing impyerno? May demonyo. Nakakatakot na. May demonyo sa impyerno. Wala pa pong demonyo doon. Maling turo po yung may demonyo sa impyerno. Wala pa po. Pero nakatalaga po sila doon. Yan. So pag sinabing impyerno, everlasting. Yan yung tumanim sa ating isip. Yan yung nandito sa isip natin. Pag sinabing impyerno, apoy. Dagat-dagat ang apoy. Yung iniisip natin is literal na dagat na apoy. Parang naalangoy ka doon sa apoy, pwede ka lumungoy kasi dagat-dagat ang apoy yun. Diba? Pero hindi po yung totoo. Ito po, ididilad ko po ang mata natin lahat.
Bagamat alam ko, mahirap, pero sabi nga ni Pastor, kailangan nating mag-unlearn ng mga turo na akala natin ay tama, pero mali pala. So paulit-ulit na tinutukoy sa Biblia na ang ibig sabihin ng hell ay hindi hell na nasa isip natin. Hindi po hell na dagat-dagat ang apoy na literal na apoy na parang liquid, tubig na nagliliyap o asupre. Hindi po gano'n ang impyerno. Bagamat merong ganong tinutukoy ang Diyos para sa mga demonyo, pero labas po tayo doon sa usapan na yan. Sa yung hell na tinutukoy, ito po ay Hades. Matagal ko na po itong gusto ituro, pero siguro ito yung tamang panahon. No? Yung pong kapag namatay ang tao, ang kasunod po nito, hell. Hindi po yung hell na nasa isip natin nakakatakot. Which is, ang hell na tinutukoy po dito ay libingan. Hell, libingan. Pag sinabi pong libingan, syempre, pag namatay ka, mamabaho ka, kailangan ka lang ilibing sa lupa. So, ililibing ka sa hell. Kung tawagin po yun ay hell. Pero ang ibig sabihin po ng hell ay Hades. Libingan. Grave. Ayan. So, ayan po. Malinaw. Yung tunay na kahulugan nito, nailihis sa atin. Pero yung tunay na salita, totoo naman, tama naman. Kapag namatay ka, diretso ka sa hell. Kasi yung hell, libingan lang naman yun. Walang kinalaman yung spiritual eternity na naiisip natin na punishment. Walang kinalaman po yun. Kapag ikay namatay, diretso ka sa hell. Kasi dadalhin ka ng mga kamag-anak mo sa hell. Sila mismo maghuhukay ng hell para ilibing ka sa hell. Ngayon, yung libingan na yun, ang tawag doon, hell. Hades o grave. So, hindi po yung hell na iniisip natin na spiritual hell. Hindi po yun spiritual hell. Sapagkat wala pa, marami nagsasabi, maraming pinapalabas sa mga YouTube, sa mga social media na may mga tao na karating na sa hell. At binuhay lang ulit nakabalik. So, hindi po yun totoo. Wala pa pong nakapupunta sa hell. Yun yung hell na kinakatakutan ng marami. Yun po yung ini-establish na kalaban. Na maligaw tayo sa ganong katuruan. Na maligaw tayo sa ganon na, oh, nakita na, may nakakita. Ibig sabihin totoo, hindi po. Pinakita po yun sa kanila sa mga pagkita ng panaginip nila. O sige po, sundan natin yung panaginip. Ano bang ibig sabihin ng panaginip? Ano ang sabi ng Bible sa panaginip? Ang sabi ng Panginoon sa panaginip, yan ay dala ng inyong mga alalahanin. Yan ay bunga ng inyong mga alalahanin. So, hindi ko po sinasabi na walang tao na may binigyan ng vision o prophecy. Meron po, may mga taong binigyan ng ganon. May mga taong binigyan ng talent. Mag-prophesy, magbasa ng vision, umawit, mag-preaching, maghayo. Ayan, meron po. Pero yung pong panaginip, ay panaginip po yun. Sabi nga, hindi alam ni Satanas yung nasa isip natin. Pero, kaya niyang magbigay ng mga bagay para yun ang isipin mo. Pag sumang-ayon ka doon, so ano tutupad na yung gusto niya? So, balik po tayo. Ang hell ay tinutukoy po ay Hades o libingan. Kapag po isang tao ay namatay, diretso na po siya sa hell. Makalipas ang ilang araw na puro dito sa atin, sa mundo ito, ay ililibing na po siya sa hell, which is libingan po yung hell. Hades, grave. No? So, madalas kapag narinig natin ang salitang impyerno, ang ibig sabihin agad sa atin ay literal na lawa ng apoy. Which is, wala pong ganun. Apoy na may kahalong lava.
Kapag sinabing habang buhay, endless. So ito yung kadugtong nun eh. Kapag sinabing impyerno, ang ibig sabihin agad sa atin nun, lifetime. Wala nang katapusan. Kahit ako, natatakot ako dun. Kahit ako, paano ako kumakarating ako dun? Ano na lang ang mangyayari sa akin, di pa ulit-ulit na iyak, sigaw, galit yung ngipin. So, ipinakilala sa atin ng mga naunang preacher, ng mga naunang ninuno natin sa pagtuturo, na ang lake of fire, ito yung sinasabing impyerno, lake of fire. Yan ah. Ipinakilala na ang Diyos ay pumapatay din. Di ba? Di ba yung punishment sa yung natanim sa isip natin na hell, na everlasting fire, lava, tapos susunugin ka doon, hindi ka na makakaalis doon. So ipinakilala sa atin na gano'n ang Diyos, malupit. Sobrang lupit ng Diyos. Hindi ipinakilala na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Babasagin po natin yung paniniwala niyan na pag ikay namatay, masama kang tao, pupunta ka sa hell, everlasting fire, doon ka ipapanis, habang buhay, walang katapusan. Ganon ipinakilala ang Diyos sa atin dati. Pero hindi po yan totoo, babasagin po natin yan. Ito po ang totoo. Ang Panginoon bumaba sa lupa, namatay siya sa krus, pinako siya sa krus, namatay, inilibing, para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Alam ko po na nalalaman natin lahat yan. Yeah? So, ang sabi ng Panginoon bago siya malagutan ng hininga, it is done. Ibig sabihin, nagtagumpay na siya. Napagtagumpayan niya na ang kamatayan. Pati ang libingan ay wala. Nakalo niya. Ang sabi doon ay, where thou sting, O grave, O hell, nasaan mo kapangyarihan? Wala. So, ayan o. Ako nagulat din kanina, pagpunta ka dito, akala ko tahimik. And then, sobrang lakas. Sabi ko, ayos o. Salubong na salubong agad. Alam na alam ni Satanas na ang ganda ng message ngayon. And then, siguro hindi naman sinasadya yung mga technicalities na problema sa atin kasama, di ba? Pero may paraan ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Marami siyang paraan. So, balik tayo. Halimbawa, kasi ang kinakatakutan natin yung habang buhay eh. Yung tinanim sa utak natin na habang buhay ka na doon, hindi ka na makakaalis doon sa impyerno. Which is, ang totoo po, wala namang ganun. So, ngayon, liliwanagin natin yung habang buhay. Pag sinabing punishment, parusa. Halimbawa eh, may isang tao na kulong. No? Ito halimbawa sa atin. Matagal na itong binanggit ni Pastor sa akin, pero ngayon na ako naliwanagan. So, ang isang habang buhay sa atin sa kulungan ay ilang taon? Kulang na yun. Isang kulang. Dati ang alam ko ay 20 years, 40 years. Napakatagal ng 40 years. Pero, kapag sinabing habang buhay, ang natatandaan ko po ay isang habang buhay ay isang 20 years o 40 years. So, ibig sabihin, may hangganan. So, bakit pinayagan ng Diyos na may ganon? Bakit pinayagan ng Diyos na mayroong parusang habang buhay? Which is, may limit po yan. Isang habang buhay, which is, ang natatandaan ko, 20 years. So, 20 years kang makukulong kapag ikay nagkasala dito sa lupa. And then, pag pumasok ka sa kulungan,
Sabi nga ni Pastor, kung bibigyan ka ng punishment, anong pipiliin mo? Makulong habang buhay o mamatay na lang? Barili na lang? Patay. Tayo, makulong. Pero, karamihan, siyempre, ang mamatay na lang, hindi na natin gusto maghirap. Diba? Kasi sabi ni Pastor, napakahirap sa kulungan. Sa kulungan, andun yung buhay na hindi mo pinangarap. Torture sa katawan, mas matindi yung torture sa isip. Hindi mo na nanaisip mabuhay, pero buhay ka doon. Kung titis ka ng gutom, lamok, lahat ng paghihirap, pagtitiis ng doon sa kulungan. So, mas gugustuhin mo na lang mamatay. No? So, ibig sabihin po, ang habang buhay ay may hangganan. Which is, sa atin, ang habang buhay ay isang 20 years o isang 40 years. Kapag natapos mo yun, makakalaya ka. Pero bago ka makalaya, dadaan ka sa malaimpyernong buhay. Yun po ang tinatawag na purification. Yun po ang tinatawag na impyerno. Yun po ang tunay na impyerno. Buhay na malaimpyerno. Pero malayo po sa tunay na meaning sa isip natin na literal na apoy. Hindi po gano'n. Ayan, tito Kalit, nagliliwanag. So, sa isang habang buhay, 20 years, makakaranas ka doon ng malaimpyernong buhay. Ang Diyos ay mabuti. Si Jesus namatay sa cross kasi mahal ka niya. Mahal tayong lahat. Tayong lahat saklaw ng kanyang pagparito, kanyang pagtubos. Saklaw tayo. Lahat tayo. Ang kailangan lang natin gawin, tanggapin siya. Pero ang isang taong matigas ang ulo ay makakaranas talaga ng impyernong buhay. So, nandun po, nararanasan natin lahat ng sistema. Linis lang yung pagtuturo. Mali lang yung paliwanag. So, nandun naman eh. Pero linis lang eh. Given naman yung pangyayari, pero akala natin, kapag namatay tayo masama, nakulong tayo, tapos doon sa kulungan, nagdusa na tayo doon sa kulungan, tapos namatay tayo sa kulungan, pagdating sa impyerno, papatayin ulit tayo. Sa apoy na impyerno, everlasting, kasi yun yung tinuro sa atin, di ba? O sige, sisimplahan natin yung paliwanag. Eto. Noong mga panahon nito, ang Sodoma at Gomora ay nagpakasama. And then, nagsubo ang Panginoon ng tatlong anghel na pagsabihan sila Lot na umalis. Umalis na at huwag nang lumingon pa kasi susunugin ng Diyos ang Sodoma at Gomora bilang parusa sa kanilang kasamaan, bilang parusa sa kanilang kasalanan. So, pansinin natin to, ha? Diba ang Sodoma at Gomora ay puno-puno ng kalaswaan, kabaklaan, immorality. Ang dami bakla doon. Kaya, nagalit ang Diyos sa kanila. Yung immorality, yung mga kabastusan na yan, is kasalanan niya. Ang sabi ng Biblia sa kasalanan, for the wages of sin is death. Kamatayan. Pag namatay ka, pupunta ka sa hell. Libingan. Ililibig ka doon. O kaya, di ka na malibig, mapupulbos ka na lang. Sa lupa. So, pinarusahan ng Diyos ang Sodoma at Gomora gamit ang apoy na nagmumula sa langit. Umalis sila Lot, kasama kanyang mga anak, asawa. Ang sabi ng anghel, huwag na kayong liligon sapagkat walang sinabing sapagkat. Basta ang sabi, huwag kayong liligon. Eh, hindi kaya bitawan ng asawa ni Lot. Siguro gusto rin masaksihan ko. Totoo nga ba? Lumingon. So, naging asin siya. Kaliging asin. Yung mga panahon na yun, ang Sodoma at Gomora ay sinunog o binagsakan ng libo-libo. Hindi ko alam kung libo-libo, pero apoy yun eh. So, maraming apoy, asupre. Nagliliyab sila. Tinupok sila. Tinupok ang bayan na yun.
Walang natira. Merong natira yung mga asupre. So nakaranas sila ng pala-impyernong parusa. Yun po talaga, literal na apoy. Pero hindi dagat-dagatan literal na makikita mong liquid na apoy. Which is, ang makikita mo doon, literal na talagang apoy. Bumabaka ng apoy na tumupok sa Sodoma at Gomorrah. Ngayon, ito po yung puntos. Di ba pinarusahan sila ng Diyos? Ang Panginoong Jesus, ando na ba? Wala pa. Ngayon, di ba pinarusahan sila ng Diyos? Ang Diyos ay justice, makatawiran, pag-ibig. Ngayon, ang sabi, sa mga itinuro sa atin ng mga naunang pastor, naunang tinuno natin, nagtuturo sa atin, na tumatak na sa isip natin, eto, di ba sabi, pag parito ng Panginoon, pag second coming ng Panginoon, hahatulan tayo sa impyerno. Sa langit o sa impyerno. Yan yung nasa isip natin. Yan yung itinuro sa atin dati pa. Napilit natin buburahin. At hindi lang pilit, buburahin talaga natin yan. Dahil, isipin ninyo, kung yung Sodoma at Gomorrah, pinarusahan na ng Diyos, pinalasap na sa kanila yung impyerno ng apoy. Pag second coming niya, kung balik niya muli sa katapusan ng panahon, marurusahan pa ba sila sa impyerno ulit? Diba? Yan ang akala natin noon. Kapag masama ka, pinarusahan ka na, o sa judgment day, marurusahan ka ulit. Kasi masama ka na buhay sa lupa. Ganun ba? Ganun po. Ganun yung dati. Ganun yung pinuro sa atin. Na kapag masama ka, na-aksidente ka, namatay ka, dinibig ka, and then, pagharap mo sa Diyos, tatapong sa lake of fire. Yun po yung ating nakatatak sa utak natin, di ba? Itatapong sa lake of fire para parusahan ka doon dahil makasalanan ng tao. So, ibig sabihin, yung Sodoma at Gomorrah, pinarusahan na ng apoy, nakalasap na ng kanilang parusa. Pagdating ng Panginoon, pag judgment day, itatapon ulit sila sa impyerno para parusahan ulit doon. Ganun po ba yun? So, doble-doble na yung parusa nila. O di po ba? Paano yun? Sinulog na sila dito pagdating sa judgment day, pag di sila natagpuan sa hanggang ng buhay, tatapon ulit sila doon sa impyerno. Yun yung sinabi sa atin dati. So, double ano? Sabi nga sa Mobile Legend, double kill. Ayan. So, totoong double kill yun. Pinarusahan ka na dito sa lupa. So, ayan. Nung pinarusahan ang Sodoma at Gomorrah, yun na po yung mala-impyerno nilang buhay. Yun na yung hangganan. Yun na yung parusa sa kanila. Pagdating po ng Panginoon, hindi na sila isusulit ulit doon. Hindi na po ulit sila inalatag doon sa parusa yun. Naparito ang Panginoon Jesus para tayo bigyan ng buhay. Hindi po para tayo parusahan ulit. Verse 14. Sabi niya, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa mga tuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ayan, Revelation po yan. So, nung dati tinuro sa ating yung Revelation, yan ay mga huling panahon na. Pero, huwag po natin kakalimutan na ang Revelation ay prophecy. Di po ba ang Revelation ay prophecy? Prophecy po yan ni John.
Hindi sa pinakadulo ng panahon, kundi sa mangyayari bago mangyari yung huling panahon. So ito po ay kaya po. Sorry po, nagkakaroon na tayo ng 21 day practice. So, ayan. So, balik po tayo sa ating pinag-uusapan. Ito po ang Lake of Fire. Ang Lake of Fire po ay hindi ako tawagin. Paki-off na lang po itong electric fire kasi paki-off na lang. Okay. Sige. Ang ibig ko sabihin ng Lake of Fire, ang kamatayan, pansinin mo po ito, napaka-importante. So, gusto kong maliwanagan ng bawat isip na isa, ng bawat tao. No? So, sabi doon sa Revelation chapter 20 verse 14, ang sabi doon, gusto natin ulit, para mas malinaw. Were cast into the lake of fire. Ngayon po, kapag inunawa natin to, sabi dito, this is the second death. Ang sabi dito, and death and hell were cast into the lake of fire. So, kung iisipin po natin to, literal, na yung libingan, yung kamatayan daw po, yung kamatayan, at yung libingan ay binawin sa dagat-dagatan po. So ba, yung lupa ng dilibingan o kaya yung kamatayan ay hinahagis doon sa impyerno. Hindi po yung gano'n. Ito po yung malinaw. Yung death, ibig sabihin yung kamatayan po, yung naranasan natin na kamatayan, yung dahilan ng pagkamatay natin, kamatayan, at yung libingan na yun, kumbaga walang bisa na yun. Kumbaga, dati, pag nagkasala ka, mamamatay ka talaga doon. Doon ang punta ko, kamatayan and libingan, hell. Ngayon, nung dumating ang Panginoong Isus, pinubos niya tayo doon, siyang namatay, at siyang nalibing, at siya nabuhay magulit. So, ito na ngayon ang mangyayari. Imbis na doon tayo mapupunta, napalitan po yun na pagdurusa na lang sa apoy ng impyerno. Ang tinutukoy pong impyerno ay buhay natin na wala impyerno. Ito po yung dadalasin ng mga matitigas sa ulo. Hindi na mamamatay. Hindi na po mamamatay at malilibig doon sapagkat wala na, tapos na. Although, lahat po tayo literal na mamamatay. Kasi lahat po, ang sabi sa Biblia, ang lahat ng dumating sa adat, sabi dito sa ating pinag-aaralan, ayan, ang sabi dito, sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao ay dumating ang kamatayan, at sa pamamagitan din naman